nagsulat nito si Haring Solomon po. Siya po yung hari ng Israel. Sabi doon, sinulat niya po ito. Siyempre, hindi naman po niya masisulat to kung wala pong pagsama ng Diyos. Ito po yung sinabi niya, anak ko. Yan, bilang tayo mga anak ng Diyos, sabi doon, anak ko, dinggin mo ang aral ng iyong ama. Hindi lamang aral ng iyong magulang, ng ating magulang dito sa lupa, kundi aral ng Diyos, yung salita niya. Dinggin mo ang aral, lalo ng ating tatay pastor. Dinggin natin yung aral, hindi naman mula sa ating tatay pastor yung sinasabi na kundi sa salita ng Diyos. Dinggin mo yung aral. Okay, aral ng Diyos na mula sa kanyang salita at aral din ng ating mga magulang. Ayan, dinggin natin yon. Sabi daw, wag natin itong ipawalang bahala. Ayun, si Nanay Nene, kung sino mang naging nanay na dito sa spiritual, ating tatay sa spiritual, yan, wag natin ipagwalang bahala yung kanilang mga turo. Kasi yung mga turo nila ay para sa ating ikabubuti. Mula sa kanyang salita kasi yung sinasabi para sa atin. Okay, doon, ang aking anak sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag, panggihan mo sila. Ayan talaga yung pinakamabibigat, pinakamalalaki na kasalanan na dapat nating iwasan. Mapangakit, pera. Ayan, pera. Pag maraming pera, di ba naakit yung mga tao? Ayan, na kinukuha dahil nga siyempre, dahil nga maraming pera kinukuha, dahil sa kahirapan din nagnanakaw. Ayan, mapangakit. Sabi doon, sakali mang akitin ka ng mga makasalanan, huwag kang papayag. Huwag kang papayag. Sabi, kasi bilang anak ng Diyos, tayo ay may authority na. Meron tayong salita ng Diyos. Sabihin mo, kapag inaakit ka ng kasalanan ni Satanas, siyempre meron tayong dapat sinasabing salita ng Diyos. Ako ay bago ng nilalang. Wala na ang dati kong pagkatao, ako ay bago na. Yan, ako ay anak ng Diyos. Hindi na ako nabubuhay dyan, patay na ako sa kasalanan. Yun dapat yun yung mga salita ng Diyos ang ating ginagamit. Pinambato kay Satanas. Hindi ang ating sarili, hindi ating lakas ang pwedeng ipanlaban sa kasalanan. Wala magagawa ang ating sarili. Yung salita ng Diyos ang may magagawa. Kasi ito ay salita ng Diyos. Okay, sabi doon, tanggihan mo sila. Yun, huwag kang papayag, tanggihan mo sila, tanggihan mo. Katulad ng kwento ni Jose, tinanggihan niya, tinakbuhan niya yung kasalanan. Ayan, kasi nga, yung babae, gusto siyang galawin. Yung, alam niyo na yun. Ayan. Kasi yun ay kahalahang-kalasuan. Tinakbuhan talaga niya yun. Okay, sunod po ay Proverbs chapter 1 verse 15. Ayan. Halos sunod-sunod lang po yan. Halos magkakaano lang po yan. Magkakasunod-sunod na verses saka chapter. Sabi doon, aking anak, sa kanila ay iwasan mong makisama. Umiba ka ng landas mo, papalayo sa kanila. Ayan, halos parang isa lang doon sa nauna. Sabi doon, anak ko, sabi doon sa kanila ay iwasan mong makisama. Huwag tayo makikisama sa takbo, sa mga ginagawa ng masama. Di ba maraming yung mga barkada, ayan, mga barkada, iinom ng alak, inigarilyo, punta doon, gala dito, hayahan doon yung nagpapasarap, yung patay sindi, nasayawan, gano'n. Di ba, yan ang mundo. Sabi doon, huwag kang makikisama dyan. Di ba, mayroon kang pag-iisip ni Kristo. Sabi ng salita niya, ang pag-isip ni Kristo ay nasa bawat isa. Meron tayo ang mga anak ng Diyos, alam natin kung anong ating gagawin. Alam natin kung saan tayo sasama. Dahil nasa kanya ang boses, nasa kanya ang bibig, nasa kanya sabi doon, nasa kanya yung salita ng Diyos. Sabi sa salita ng Diyos sa Jeremiah, ang iyong salita, ipapahayag mo ay inilagay ko na sa iyong bibig. Sa 1,000, libo-libo ang utos ng Diyos. Tanong ko sa inyo, ilang utos na ba ang ating nasunod? Ang utos, di ba? Libo-libo ang utos ng Diyos. Ang tanong ko sa inyo, mga kapatid sa Panginoon, mga minamahal, ilang kayang utos ng Panginoon ang ating nasunod na? Ilang utos na po kaya? Tatingin niyo po. Itong pagsamba natin dito, magtupad yun sa utos ng Diyos. Yung tuwing araw na linggo, yan. Ang sabi doon ay, ingatan nga at sundin. Sabi doon, ingatan natin. Katulad ng sinabi doon sa Kawikaan awit 119 verse 11. Sabi doon, ang salita mo ay ingatan ko sa puso ko, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Sabi doon, ingatan natin yung salita niya. Ayan. Para hindi tayo magkasala. Ayan. Ingatan natin yung kanyang salita. Yan. Yun ay tinuturo sa atin ng ating Ama, Amang Diyos na nasa langit. Sabi doon, aking mga utos, ingatan nga at sundin. Hindi mo lamang siya ingatan, kundi yun ay susundin mo. Hindi lang sinabi ng Diyos ay, ingatan mo ang aking mga salita, kundi sundin mo rin ito. Susundin mo rin ito.
Sabi doon, kapag ikaw nakinig, dapat merong gawa. Katulad ni Haring Solomon, hindi siya naghangad ng karangyaan o di karunungan, ibinigay ng Diyos yung hindi niya hiningi. Tayo mga anak ng Diyos, hindi tayo naghahangad ng mararangyang buhay, ibibigay ng Diyos yun. Diyos, araw po. Amen. Hallelujah. Yan po yung mga paalala at pagtuturo ng ating amang Diyos sa ating mga anak.